Game! Kamusta? It's been 2 weeks since yung last upload natin, ano. Medyo naging busy lang. Dami lang ginawa for the past couple of weeks. Naglipat ng bahay. Binaha. Grabe. Though dapat may post na ako nung nakaraan. Kaso failed lang yung pinuntahan natin. So ngayon, ulitin lang natin, puntahan lang natin ulit. Meron kasi tayong napansin nung last nating ride, ano. Napansin ko na yung helmet natin, yung HJC V10 natin, is somehow nasira. Ang nangyari kasi ito, yung rubber molding niya sa ilalim, yung pinaka-base ng helmet is natanggal. Upon checking, adhesive lang yun. So most likely ang cause nun yung detachable chin mount natin for the DJI Action 4 na ginagamit. Nagtanong ako last week sa HJC Helmet Philippines na Facebook page kung ginagawa nila yon. And fortunately, nag-reply sila. I think under din sila ng Triumph JT. So, ang sabi nila is dalhin na lang dun yung helmet at gagawin. Kaya ngayon, meron tayong baong helmet. Ayan. Nawala kasi yung helmet bag ko. Or helmet pouch. Right? Kaya, nandyan siya. Yung baon natin na half face. Kasi, sabi rin, most likely, kailangan balikan. Kasi tatanggalin yung buong glue. Yung buong rubber molding na yun. Rubber molding ba tawag? Yung buong rubber na yun, tatanggalin. Siyempre, kailangan din tanggalin yung existing glue para maganda yung kapit. Not sure kung common siya sa HJC helmets or dito lang ba sa V10 yun. May naka-experience na ba sa inyo ng ganun? And saan nyo siya pinagawa? Yun yung gusto nating ma-share, no? Sa mga, especially sa HJC V10 users. Ako naman, tingin ko lang talaga is dahil nga lang siya dun sa chin mount. Kasi yun lang naman yung medyo sumisikip dun eh. Since parang may ano siya, may force siya dun kapag nilalak mo yung camera mount. So sa akin, yun talaga. Mukhang number 1 cause yun kasi si Mighty Ipis nabanggit niya na yung kanya is merong konting-konti lang na nakaangat na rin. Ang alam ko rin kasi dati gumagamit siya ng same mount. Actually sa kanya ko nakuha yung link nung helmet mount.
Lazada mount yun. Alam ko hindi na siya masyadong gumagamit ng chin mount. Kaya yung pinakita niyang issue is very minimal. Medyo malayo lang yung Triumph JT kasi manggagaling ako ng Las Piñas. Magkokotse na sana ako kasi naisip ko sayang na baka maraming nakaka-experience na ito. So maganda ma-share na rin natin. Ngayon ang kinoconsider nating alternative would be yung Hansi or Hansi, pero parang Hansi naririnig ko sa mga gumagamit. So Hansi helmet mount, yun kasi naka-adhesive. Sa mga nakikita ko naka 3M tape siya. Sabi legit 3M tape daw. And ano siya, kumbaga 3D printed. Maganda lang nun is helmet model specific yung Hansi na helmet mount. So halimbawa may mga vents, kasi dito sa HJC V10 meron siyang 6 na vents sa harapan. So nung nakita ko yung Hansi for this specific model is kumbaga naiwasan niya yung vents, so kita pa rin siya, hindi siya natabunan. So kung halimbawa gagamitin mo yung helmet mo without the camera is okay pa rin tingnan kasi maliit lang siya eh. So yun yung gusto nating itry. Hingin ko sana yung thoughts nyo guys, ano ba yung gamit ninyong chin mount or camera mount para sa inyong helmets. Since ngayon I'm preparing nga na may iwan tong helmet natin doon, eh meron pa tayong time para makapag-isip kung anong chin mount yung gagamitin natin. Oh, grabe naman to. Traffic dito. Ouch! Huli kong na-experience na ganitong traffic dito, ginagawa yung tulay eh. Sobrang traffic. Ito nga may ginagawa. Kaya pala. Ayun. Yun ang salarin. Ito nga pala, i-address natin yung side mirror natin. Napansin ko lang maraming nagtatanong tungkol dito. This one is HD course. Collaboration nila with Ghost Factory. Shorty yung stem niya kaya minsan i-effort kapag gumanyan para makita yung pinakalikod. Although okay naman siya sa gilid. Yung clearance niya lang dito is medyo maliit. Parang siguro mga 1 inch or 2 inches lang yun. Pero hindi naman siya tumatama. Maayos ko naman siya. So, I think nag-restock yung mga shop na nagkikerry nito. Ito kasi nakuha ko sa One Pots shop. So, for 3,990 pesos. Ito kasi pinalit ko sa
bar and side mirrors, Lazada Racing. Nahirapan ako. ang liit kasi ng mga ganyan lang, oh. Magandang tingnan, aesthetic wise yung maliit, pero ang hirap makakita. Gaganon ko pa ng gaganon, no? Pahirapan eh. Masakit sa ulo. Huwag na nga. Tsaka yung matagal nang pinagdidebatihan na legal nga bang bar and side mirrors. May mga nabasa ako. Wala siyang malinaw na batas. Pero ang sinasabi nila is pwede siyang pumasok sa violation ng handlebar modification. Kasi wala naman daw size na naka-indicate para sa side mirrors. Walang specific size. Kaya yung nadadali is sa handlebar modifications na anong tawag dito, violation. Although marami naman din ako nakikita, kakilala, mga bar end naman sila. Yung iba maliliit, sobrang liit. Yung iba malalaki. May nababasa rin ako sa groups na ayun nga, nahuli. Regardless daw kung malaki. May ang laki ng fine. 5,000. Di ba? So, ang nangyayari, parang depende sa nagiging interpretation ng traffic enforcer, ng police, or ng MMDA. Sa inyo ba, guys? May naka-experience na ba nung nahuli? Or dahil sa bar and side mirrors? Share natin yan para dito sa page natin marami tayong matututunan, malalaman. Babalik din tayo dito sa helmet mount natin. Since tatanggalin na natin sa option yung paggamit na itong detachable or yung universal na camera mount, ang isang nagiging problema natin is kung paano natin ikakabit yung ating DJI Mic 2. Tinanong ko si Vespax. Follow nyo guys si Vespax. Sunod-sunod na rin yung videos ni Vespax ngayon. Shoutout Vespax. Bigay ko yung link niya dito. Sabi niya, ang gamit niya, kasi naka-mic 2 na rin siya. So, ang ginawa niya is bumili siya ng magnet na may adhesive sa isang side. Yun yung dinikit niya sa helmet. Tapos ang gagawin mo na lang is gagamitin mo na lang magnet. Yung magnet na kasama nung DJI Mic 2. So, isa yun. Hindi pa ako nakakapag-check out. May sinend kasi siyang link. Itatry natin yun.
Kasi mukha namang okay sa kanya. And I think malakas yung magnet na itong DJI Mic 2. Balikan ko kayo later pagdating natin sa Tura JT. Let's go. Alright, so yun lang. Lumipad lang ako ng pwesto. Ang init kasi doon. Bale, dinrap lang natin yung helmet. Tapos, sabi, babalikan na nga lang. Most likely, mababalikan natin to sa Thursday na. Kasi hanggang 5:30 lang sila. And may pasok na ako bukas. Sabi naman ni Sir, Lunes pa magagawa. Sabi rin ni Sir kanina, kung walang masyadong gawa daw, kaya, pwedeng maantay. Kaso mo, hindi yun yung case ngayon. Tinanong ko rin kanina kung magkano, hindi pa binanggit sa akin, sabi, may message na lang ako. So, antay na lang natin. Mukhang common issue. Kasi sabi niyong kausap ko, ganun din daw yung nangyari sa kanya. Pero sa HJC Alpha 11 ba? Hindi lang daw maganda yung glue na naikabit initially. Babalikan ko kayo, bigyan ko kayo ng update once na pick up natin yung pinayos natin sa Triumph JT MNL. Sabi sarado. Galing oh, hindi ko magamit ng side mirror. Anyway, dito lang natin tatapusin yung ating video. Again, maraming salamat sa inyong time. Maraming salamat sa panonood. Keep on sharing your thoughts. Comment lang kayo. Until the next one. Baboosh!